Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagkabang ng mga readings ko, nagda-like, nag-share, nagka-comment. Thank you so much. Thank you sa mga new subscriber. Welcome to my channel. And sa mga hindi pa nakasubscribe, welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, if you think you like my readings, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, I'm going to do another general love reading for the collective. So, you and your person's reading. So, titignan natin yung mga feelings ninyo, yung mga nangyayari sa inyo, bawat isa, anong meron sa inyong dalawa ng sayo at ng person mo. Okay, so, let's start without further ado. So, I will going to pull solutions oracle card sa'yo at sa person mo dito sa kabila. Let's see, let's start. So, take note, dito para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat naka-resonate dito. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is an timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So, I'm going to pull an oracle card sa part ninyo, what is happening sa inyo ngayon. Situations oracle card. Escapade, vacation, hideaway, adventure. So, you are in your hideaway place. Siguro feeling ko, ang pagkakaintindi ko dito is, you walk away from this person. You are trying to siguro umiwas sa taong ito. So, your person also is projected. Future days, months. So, let's see. Sa oracle card, what is happening right now? Projected. Anong nangyayari sa inyo ngayon ng person mo? What is happening right now sa inyo ng person mo? See, you are really trying to move on from this person. But this person, parang meron siyang plan na to come back to you. Parang may plan siya na bumalik yung dating sa inyo. Na ibalik yung dati. Dating mga sparks ninyo, dating mga pagsasama ninyo. And ikaw naman is you are already trying to move on from this connection. Madami na kayong pinagdaanan nito. Siguro some of you, okay, meron ng long-term relationship with this person. Yet, ikaw ata talaga yung nag-cut off nito. Kaya nandito ka sa point is like, umalis ka. Okay? You are trying to free yourself from this connection, from this situation or relationship. You are trying to move on. Trying to be, what do you call this? Parang mag-focus sa yung goal, finances, life, dreams. So, trying to be practical. And this person, parang feeling ko, this person wants to move forward towards with you, to offer you new beginning, to offer you again, love. Pero naghiwalay na kayo nito. Nagkaroon kayo ng struggle sa relationship ninyo. And right now, gusto niyang, siguro, kung hindi pa kayo nag-uusap ngayon, nasa point pa siya na siguro in the near future, baka after weeks, after months, after few days, saka pa niya to gagawin. Tignan natin sa side mo. Ano yung nararamdaman mo ngayon sa mga nangyayari sa inyo? Bakit mo nagawa yun? Kasi nakikita ko dito yung person mo. Mahal ka naman niya. May love dito.
But I think you are very disappointed about what happened. And let's see. Ano yung nararamdaman mo ngayon sa mga nangyayari sa inyo ng person? So, see? Feeling mo ngayon, you just really wanted to walk away calmly sa relationship na to. And parang andun sa point din na minsan hindi ka nakakatulog sa gabi. You thinking about this situation, your person, bother ka talaga dito. Madami na kayong pinagdaanan kaya hindi din pwede na hindi mo to mahal. Okay, or hindi mo na siya mahal. Kasi naramdaman mo pa din, nandyan pa din yung connection sa inyong dalawa. So, mahal mo pa din itong person na to. And you are still hoping na magkakaroon pa kayo ng second chance. Siguro feeling ko on your part, you just want this person to do his or her effort na to take the leap of faith towards you. Kumbaga, hindi ako maghahabol, ikaw yung maghahabol. Parang ganun. Pero mahal mo talaga itong person na to still. Mahal mo pa rin talaga to. Despite sa mga judgment, despite sa mga nangyari, despite sa cheating, you still want this person na magkaayos kayong dalawa. Despite sa coldness na meron kayong dalawa. Ito yung nararamdaman mo. So, ano naman yung nararamdaman ng person mo towards you sa mga nangyayari sa inyo ngayon? So, I will going to mention zodiac sign, okay? Kung may makikita ako. So, ano yung nararamdaman ng person mo ngayon? Ang gulo. Magulo yung nararamdaman niya ngayon. Sa ngayon, nandun siya sa point na gusto pinag-aaralan niya pa yung sitwasyon. Baga, pinag-aaralan niya paano siya mag-effort, paano siya gumawa ng way, paano siya papunta sa'yo. And, kasi ang gulo ng feeling niya ngayon, gusto niya pa naman na mag-offer sa'yo ng new beginning. Like, victory. Siguro, feeling ko, ayusin niya muna yung sarili niya. Or you might just be dealing with an Aries sign here. I can see here na hindi pa naman talaga siya gumive up. Pero nasa point na siya ngayon ng feeling of bibitaw na ba ako or babalik pa ako, mag-hold on pa ako dito sa person na to. So, nasa feeling siya ng ganun ngayon. Pero, hindi pa siya totally nakapag-decide pero iniisip niya na to. Nasa point siya ngayon of soul searching. Wanted to have some enlightenment sa buhay niya. And siguro feeling ko trying na din na to study things kung ano yung pwede niyang gawin about sa inyong dalawa. Okay, so kasi andun siya nung umalis kasi siya, siguro nung hinayaan kanyang umalis or nung umalis din siya, is na-realize niya doon na this person na mahal ka niya, na mahal ko pala siya and gusto ko siyang bumalik sa buhay ko, parang ganun. So, tingnan natin ngayon kung ano yung plano mo this time. Ano yung plano mo this time na nangyayari to sa inyo? What is happening? Sense ko sa'yo, you might also be Scorpio sign. Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung plano mo ngayon sa connection na meron kayo? Wait. I think hindi ka muna makipag-usap sa kanya. Yun yung plano mo ngayon. Parang siguro not now. Pero parang gusto mo muna talaga na sumaya. Parang gusto mo muna ng happiness this time. You will going to try to, might be not now. Kasi kaya nga nandito yung escapade
vacation, adventure, and kasi parang gusto mo muna ng freedom this time. Gusto mo muna ng happiness. Pagpahinga man lang sa mga nangyayari. Pero may plano ka pa naman na ayusin to kahit papano. May plano ka na parang maglakas loob siguro to talk to this person. Siguro yung pinapakita mo ngayon, yung plano mo ngayon, na gusto mong ipakita sa kanya na brave ka, na practical ka. Like, mas importante sa akin siguro yung career ko, yung life ko, yung sarili ko kaysa sa problema ko sa'yo. Siguro yun yung gusto mong papakita sa kanya para siya gumawa ng way towards you. Gumawa ng paraan para bumalik sa'yo at hindi niya mararamdaman na ikaw yung naghahabol, ikaw yung gumagawa ng paraan. So, para mararamdaman niya na teka, parang hindi na ako kasali sa mga plano niya, na parang hindi na siya bothered na wala na ako. So, gusto mo na yun yung mararamdaman niya, yung kawalan mo. Kaya, your plan is to show this person that you are okay, you are brave, you are trying to be happy and enjoying your life this time, or in the near future. So, parang, hindi mo na. You want to let this person feel the coldness from you, na wala ka nang pakialam. So, parang ganun. Pero, still, andun ka sa point na one day, might be, if nakikita mo na yung effort from this person, nakikita mo na yung ginagawa niya na yung way para mabalik ka na sa kanya, na maayos na kayo, I can still see na kaya mo pa din siyang patawarin. Yun nga nakikita ko. And sa mga some of you, okay, baka i-stalk niyo pa rin tong person na to. Chine-check niyo kung ano na nangyayari sa kanya, anong ginagawa niya, nasaktan ba siya, nag-worried ba siya, whatsoever. So, tingnan natin sa person mo, ano yung plano niya dito. Anong plano niya para sa inyo? Plano ng person mo para sa inyo, para sa'yo, sa relationship ninyo. So anyway, I can see might be on your part, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Libra, Aquarius, Gemini. Anyway, so yung plano ng person mo, kausapin ka talaga. Yan yung plano niya dito, kausapin ka. Yung pag-alis niya din talaga, parang andun din siya sa point na ginawa niya yon para na din na umiwas sa gulo, could be. Para makapag-isip din siya kung anong gagawin niyang decision or plans sa next, para makapag-focus siguro siya pag-isip ng anumang plano ang gagawin niya dito. Kasi parang gumulo talaga to sa isipan niya. Gumulo, siguro nagkaroon kayo dito ng arguments. Siguro sinadya niya na lang na okay, umalis ako kasi parang hindi na tayo nagkakaunawaan na. So, gagawin ko na lang. Pero plano niya pa din na kausapin ka ulit. Yun yung plano niya. Kaya lang, andun lang pa talaga siya sa point na, well, ito nga projected. Future days, weeks, months, siguro andun din siya sa point na hindi pa sa ngayon. Same as you, parang even on your part, parang kung sakali ako man yung mag-usap sa'yo, sa part mo, hindi mo na ngayon, papakita ko muna sa kanya na strong ako. So, ganun din sa kanya, hindi naman sa ipapakita niya sa'yo na wala siyang pakialam, pero sa part niya kasi is gusto niya na ayusin muna niya yung sarili niya. So, kumbaga magplano man lang siya, mag-study niya ng maayos itong mga nangyayari. Kasi meron sa part niya kasi na nagdadalawang ano na siya na give up na ba ako or magpapatuloy pa ako. Or something na babalik pa ako. Pero, andun pa din na gusto niya pa din naman Gusto niya pa din ng magkaayos kayo. It doesn't mean na hindi ka na niya mahal. Wala akong nakikita dito na hindi ka na niya mahal. Yung plano nga niya dito is to have a rebirth with you. Magkaayos kayo.
ayusin yung mga nangyari sa inyo. But, yun nga para sa kanya, since ngayon, naku-confuse pa siya sa mga nangyayari. So, siguro mga few days, few weeks, or months pa siguro after ayusin to. Kung hayaan niya muna na magkaroon ng space kayo. Well, if this is an Aries, eto talaga yan siya. So, okay lang talaga sa kanila na magkaroon ng space to think. Bibigyan kanila ng freedom if you wanted to. Ganon yung mga Aries, especially sa men. So, let's see. On his side, or his or her side, on your person's side, meron ba siyang tinatago sa'yo? May lihim pa ba siya sa'yo? Ano yung tinatago ng person mo sa'yo? Ano yung tinatago or lihim niya sa'yo? Well, nasaktan din talaga siya sa nangyari. Kung hindi mo yun napansin sa kanya, nasaktan siya talaga. Na broken heart din siya nung nawala ka. Na-miss ka din niya, sobra. Nami-miss ka niya. And this person is spying on you or stalking you on social media. So, you are mirroring each other. Ganon din naman yung ginagawa mo. Ganon din yung ginagawa niya. So, andun sa point na hindi mo yun alam, of course. Hindi mo yun alam. Yung feeling ko na akala mo na para sa kanya wala na kayo, wala na siyang pakialam. But no, this person is spying, checking up on you, might be asking about you, sa makakilala ninyo. Namimiss ka niya, nasaktan din siya sa mga nangyayari sa inyo. And gusto niya pa din na magkaayos kayong dalawa. Nahirapan din siya nang wala ka. Nabigatan din siya nang wala ka. And kaya nga nag-iisip siya dito na bumalik sa'yo. Kaya nag-iisip siya dito na ayusin yung mga hindi nyo pagkakaunawaan na dalawa. So, honestly, ano naman yung tignan ko muna kung ano yung hindi mo alam or hindi niya alam about sa'yo or ano yung tinatago mo sa kanya. Okay? Yes. Hindi ko alam ano yung issue ninyo dito. I wanted to know, is there really cheating ba talaga or nag-away lang talaga kayo nito? Let's see. Ano yung tinatago mo sa person mo? Okay. Okay. Feeling ko, no, dito sa part, no, merong atang nangliligaw sa'yo or nagpapapansin sa'yo. Okay, so, pwede tong vice versa if you wanted to. Depende, pwede nyo tong aminin. So, it doesn't matter. Hindi ko naman sinabi dito na naging kayo or hindi ko sinabi na nag-cheat ka. Ang ano ko lang, during the time na hiwalay kayo dalawa ng person mo, merong nagpaparamdam sa'yo. Someone else na nagpaparamdam sa'yo, nagpapahiwatig ng pagmamahal, you know. But, ito yung maganda kasi sa part mo kasi, mas focus ka sa sarili mo. Mas focus ka into rebuilding yourself. Mas focus ka into, mas focus ka dito sa pagiging practical mo. Sa buhay mo. Sa goal mo sa buhay. And desidido ka talaga na kung maghiwalay kaming dalawa, kasi ang dami na kayong pinagdaanan eh. Kung maghiwalay kaming dalawa, papakita ko sa kanya na kaya ko maging successful. Ipakikita ko sa kanya. Siguro may mga plans kayong dalawa nito before. Tapos, siyempre, nag-away. I can sense Libra on your part. Libra, Scorpio. Could be. Libra, Scorpio. Madami siguro yung plan kayo in the future. And then, parang iniisip mo dito na ipapakita niya sa'yo na kaya mong tuparin yun nang wala siya.
Kaya mo siguro magtayo ng business, ng plano ninyo, ng pakita mo sa kanya na nakapagtayo ako ng hindi kita kailangan. Gusto mo ipakita yun sa kanya. Kaya nga dito sa part ng feelings, if I'm not mistaken, na nagiging brave ka, pinapakita mo sa kanya na matapang ka, na okay ka lang kahit wala siya, strong ka, 'di ba? Yun yung pinapakita mo na happy ka kasi gusto mo ipakita sa kanya na kaya mo. Siguro mali yung pinili niya, or mali yung ginawa niya, mali yung mga paratang niya, something na kaya mo. Kaya merong siguro nanliligaw sa'yo, nagpaparamdam sa'yo, hindi mo siya tinatanggap kasi desidido ka na maging umangat, desidido ka na mas mag-focus sa success mo, sa goal mo. Pero sa totoo lang, nahihirapan ka din. Same as this person. Nahihirapan ka din talaga. Mabigat to para sa'yo, itong mga nangyayari sa inyo. Naiipit ka nga sa sitwasyon eh. Naiipit ka sa sitwasyon about pangarap mo talaga, kung hindi man kayong kasal, kung relationship lang pa kayo or live-in pa kayo, pangarap mo talaga na magpakasal kayo. So kung kasal kayo, pangarap nyo na maayos yung kasal ninyo. So this is a general reading, so could be hindi ka naka-move on, masakit to para sa'yo, iniisip mo to, kaya nga yung ginagawa mo ngayon, everything na ipapakita mo sa kanya na kaya mo kasi masakit sa'yo yung ginawa niya, could be, yeah, of course, and mahal mo pa din talaga siya, kaya parang this is your way para mabawi siya ulit, para ma-realize niya yung mali yung ginawa niya, para ma-realize niya na babalik siya sa'yo at mag-sorry man lang siya or something. Kasi, yun lang yung hinihintay mo. Babalik ka naman sa kanya, patatawarin mo naman siya. As long as ma-realize niya yung pagkakamali niya at pagsisihan niya yung pagkakamali niya at baguhin niya yung pagkakamali niya. So, yun. So, ito nga, tingnan natin. Curious ako. Since nakita ko nga dito sa una, may mga disappointments. And mahal ka naman ng person mo, kaya nga is trying to come back to you. But you cut off the connection. Might be may mga third parties ba or issue na meron sa inyo. Tignan natin kung ano ba talaga main issue, kung bakit kayo naging umantong kayo sa ganito. Ano yung main issue talaga dito sa inyong dalawa? I can see also like Capricorn on your side. Could be Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placement. What is the issue? Woman. So, feeling ko andon sa point na natukso yung person mo, or hindi man to para sa lahat, okay? Lumabas kasi si Empress. So, lumabas si Empress card. So, might be may nabuntis ba? But it doesn't have to be, okay? May pinagkaroon lang talaga ng babae. And dito natudukan yung connection ninyong dalawa. Siguro nalaman mo to, kaya na-end yung cycle ninyong dalawa dito. So, andun sa point na bumigat yung situation na to, and ikaw mismo nag-cut off ng ikaw, di ba kanina sinabi ko din na ikaw nag-cut off nito. Dito nakita ko pa din na ikaw nag-cut off nito dahil dahan-dahan kayong nawasak ng taong ito. Hanggang sa hindi mo na na-appreciate yung pagsasama na to. Sobrang nako-confuse ka na, meron pa kayong future together, magkaayos pa ba kayo, mahal ka pa ba niya, ikaw pa rin ba, dahil sa mga nangyaring pagkakamali ng person mo. So, hindi na naging masaya yung pagsasama ninyo. Hanggang sa, hindi naman siya bumitaw. Hindi siya bumitaw, ikaw yung bumitaw dito dahil sa, siguro hindi mo na carry na isip-isipin yung mga nangyari, yung mga ginawa niya. Kasi feeling ko lang dito, no, kung sakali man merong issue about pregnancy or merong issue about woman dito, pinatunayan niya siguro sa'yo na wala yon or wala na yon. Might be sabihin natin ikaw yung pinili niya. Pero on your part kasi hindi mo makalimutan yung ginawa niya. At dahan-dahan kayong na bumabagsak yung relasyon ninyo. Dahan-dahan. Hanggang sa pinili mo na lang na to cut this cycle and to have changes in your life. Yet madami na kayong pinagdaanan ng person na to.
And I can see here also na ito yung dahilan na parang ini-study niya kung paano siya bumalik sa'yo. Siguro ayusin niya muna yung buhay niya, yung sarili niya. Isa pa, andun siya sa point nga, diba sabi ko kanina na he's also thinking of should I come back because I love that person, or should I just let go. This card is also mean a father figure, so this could be and Emperor, Empress. So baka nagkaroon talaga ng Emperor, Empress dito sa sitwasyon na to, kaya nangyari yun. Cheating. So, kaya nangyari itong ganitong mga situation sa inyo. So, anyway, I can see Libra, on Taurus, might be your person or the other person side. I can see also, Taurus, Aquarius, Virgo, Leo, or Capricorn, your person or the other person side, not on your vibe. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari dito sa inyo? Ano kaya yung outcome ninyong dalawa? Ano yung magiging outcome? Okay? Oh, okay. So, I can sense na mag-collide pa din kayo ulit ng taong ito, but with some confrontation. So, kung sakali man nakausapin ka na niya, magkakaroon kayo nito ng mga confrontation a bit. You know, arguments. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Siyempre, mag-usap kayo ulit. But this time around, parang yung pag-uusap ninyo seryosohin na. Ay para maayos na lahat. Kasi nakikita ko pa din naman ng pag-ayos dito sa inyo eh. Nakikita ko na magkakaroon pa din dito ng new beginning. And the universe is guided you. So, nandyan lang siya. Might be this is pagsubok sa inyo, sa mga nangyari sa inyo, sa dami yung pinagdaanan, kayo pa din yung could be na magkatuluyan. So, well, ang nakikita ko dito na ipaparamdam mo talaga sa kanya yung pain na naramdaman mo nung nalaman mo. This time na magkaroon kayo ulit ng connection ng person na to. Siguro ipaparamdam mo kung gaano ka nasaktan. Dito mo ibubuhos sa kanya kung gaano ka nasaktan. Yet this person might be feeling ko will not going to let go of you. This person will going to still continue until sa maayos kayong dalawa. So, I can see here a pag-aayos pa din in the near future sa inyong dalawa. And this time around, hindi man siya sure kung totally na magiging happy ending na to sa inyo, pero gagawin niya yung best niya para maging matured enough for you. So, that is my reading for you guys. I can see, well, Gemini, you or your person, I can see still fire sign, Capricorn, Taurus. So, Virgo, I can see Cancer. Pisces, could be Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus.